Gaano ba kahalaga sa tao ang sakit na naramdaman nila kahit mahabang panahon na ang lumipas? Kaya pa rin bang maayos ang hindi pagkakaintindihan kahit na nagdulot ito ng sobrang sakit na karanasan sa iba? Napahilot si Celine sa noon niya habang nakatingin sa papeles na binigay ng parents niya. Bukod kasi sa papeles ito, ang mga dapat asikasuhin sa kumpanya niya ay may inipit naman itong marriage contract kung saan may mga detalye pa ng mga advantages at disadvantages na makukuha ni Celine kapag sumang-ayon siya sa gusto ng mga magulang. Nag-set up na rin ang mga ito ng blind date at nakalagay pa sa isang maliit na papel ang address ng restaurant at oras kung saan sila magkikita ng ka-blind date niya. Napabuga naman ng hangin si Celine, lalo na nang mabasa ang nasa likod ng maliit na papel. Kapag hindi naging successful ang blind date mo, babawiin namin sa iyo ang kumpanya at gagawin lahat para malayo ang loob ng anak mo sa iyo. Pagbabasa ni Celine. Anong kalokohan to? Ganun ba talaga sila kadesperado para mapag-asawa ko? Well, kung ayaw niya na umatras ako sa pagpapakasal nila sa akin, sa iba ay gagawin ko na ang lahat. Para ang ipapakasal sa akin na atras. May inis na bulong ni Celine. Alam niya ang kayang gawin ng mga magulang niya kaya nga itong totohanin ang mga banta nito sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito lalo na sa nangyari sa kanya noon. Nabuntis kasi siya ng maaga at hindi niya inamin sa mga ito kung sino ang ama. Ang sinabi lang niya ay tinakbuhan siya at hindi na niya ito mahagilap. Iniiwasan din ng mga magulang niya ang kahihiyan sa pamilya nila kaya naman desidido talaga ang mga ito na puwersahin siya na mag-asawa lalo na't nagsisimula ng maghanap ng daddy ang 5 taong gulang niyang anak na si Lester. Nasa pangangalaga naman ng mga magulang niya ang anak dahil busy nga siya sa trabaho. Siya na kasi ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya niya. Nabibigyan niya naman ng sapat na oras ang anak at hindi niya hinahayaan ang sarili na magkulang sa pagiging ina sa anak niya. Nagsimula ng magligpit si Celine sa office table niya dahil mag-aalas 5 na ng hapon at uwian na niya. May mga may iwan pa rin naman na empleyado sa kumpanya lalo na't may matutulugan din naman. Ma'am, pinapaalala po ng mom niyo na mamaya na ang date niya sa Crystal Restaurant. Sabi naman ng sekretary ni Celine na kakapasok lang sa opisina niya. Alam ko, Sarah. Ikaw na nga magpatuloy dito dahil galit ako ngayon. May diin namang sabi ni Celine sa kinuha ng kaniyang bag. Sige po ma'am, sabi naman ni Sarah at dali-daling sinunod ang utos ni Celine. Lumabas na rin si Celine sa building ng kumpanya at tinungo sa parking lot ang kotse niya. May 1 oras pa siya bago ang blind date na mangyayari kaya hindi na muna pinaandar ni Celine ang kotse. Kinuha niya ang bag at inayusan ng sarili pero kabaliktad na ayos ang ginawa niya. Nagsuot siya ng kulot na wig, nilagyan ng maraming nunal ng mukha. Sinapawan ng artificial teeth ang ngipin at nagsuot ng itim na eyeglass. Pero mula naman itong grado. Tiningnan ni Celine ang sarili sa salamin ng kotse at hindi maiwasang mapatawa sa ginawa niyang kalokohan. Napailing-iling na lang siya, saka tiningnan ng oras at malapit nang mag-alas 6 kaya pinaandar na rin niya ang kotse papunta sa restaurant. Na-late naman siya ng 5 minuto. Excuse me miss, nasan yung table na pinareserve ni Mrs. Desmond? Tanong ni Celine sa may counter. Sa table 5 po ma'am, naghihintay na ang ka-blind date niyo. Good luck po. Friendly naman ang sabi ng babae. Nagpasalamat naman si Celine lalo na't hindi siya hinusgahan nito. Tinungo niya naman ang table na sinasabi ng babae. May mga marka naman kaya hindi siya nahirapan. Lumapit siya at nakitang may nakaupo na roon na lalaki na nakatalikod sa kanya. Agad siyang pumunta sa bakanting upuan sa harap ng lalaki. I'm sorry, Napatigil naman si Celine at hindi natapos ang sasabihin nang makilala ang lalaking ka-blind date niya. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya at hinihiling niya na sana ay kainin na lang siya ng lupa. It's okay miss, kararating ko lang din naman. Umupo ka muna. May ngiting sabi ng lalaki. Nanatili pa rin nakatitig si Celine sa lalaki at hindi makapagsalita. May problema ba? Tanong ng lalaki. Napabalik naman sa realidad si Celine
at napagtanto na hindi siya nito nakilala. Sorry, nasyak lang ako dahil sa kagwapuan mo. Sabi naman ni Celine na may peking ngiti sa labi saka umupo. Really? Thank you. Maganda ka rin naman. Sagot ng lalaki. Nako, huwag ka namang sinungaling. Hindi nabebenta sa akin yan. Totoo sinasabi ko. Konting ayos pa at sigurado akong maganda ka talaga. By the way, I'm William Hernandez. You can call me Liam. Tumango-tango naman si Celine saka tumawag ng waiter at umorder ng pagkain. Pasensya ka na, nagugutom na kasi ako. Pagpapaumanhin ni Celine. No, it's okay. Anong pangalan mo? Tanong ni Liam. Napahinto naman si Celine at napangiti rin. I'm Lena. You don't have to be friendly to me. Let's be direct at magpakatotoo sa isa't isa. Ito talaga ang ayaw ni Celine, ang mga blind date dahil wala siyang kaalam-alam sa mga makakadate niya. Wala silang background sa isa't isa. Itong araw na rin ito ang pinakamalas na nangyari sa buhay ni Celine dahil nakita niya na naman ang lalaking ayaw na niyang makita pa na muntik nang sumira sa buhay niya. William Hernandez, ang dating boy best friend niya na siyang kamuha rin sa pagkababae niya at nabuntis siya. Tama, si Liam nga ang ama ng anak na Celine at walang balak sa Celine na sabihin dito ang tungkol kay Lester. Kung ganun, ay hindi na ako magpapaliw-ligoy pa. Hindi naman sa hindi kita gusto pero hindi kasi ako pwedeng magpakasal sa taong hindi ko mahal. May hinahanap pa rin kasi akong babae. Hanggang ngayon at siyang gusto kong pakasalan. Seryosong sabi ni Liam. Ngumiti naman si Celine. Totoong ngiti. Ganun ba? Ayos lang sa akin yon lalo na't alam ko na baka hindi mo rin ako magustuhan. Hindi dahil sa itsura ko, kundi dahil may anak na rin kasi ako. Nasaktan na rin ako kaya wala pa talaga sa isip kong mag-asawa. Dumating naman ang waiter na daladala ang order nila kaya nagsimula na rin kumain si Celine habang nakatingin lang si Liam sa kanya. Really? Hindi mo dapat ibabaw ang sarili mo dahil may anak ka na. Sigurado ako makakahanap ka pa rin ng magmamahal sa'yo at ng anak mo. If you need help, I can lend you a hand. Nag-usap lang siya saglit at pinigilan naman ni Celine ang sarili na may masabi siyang detalye tungkol sa personal life niya dahil baka makilala siya ni Liam. Actually, ang babaeng sinasabi ko sa'yo na hinahanap ko kaibigan ko talaga. May nagawa kasi ako sa kanya na ikinagalit niya ng gusto dahil lang palayo niya sa akin. I wanted to explain myself to her. May lungkot na boses na sabi ni Liam. Hindi naman agad nakapagsalita si Celine. Walang kasiguraduhan pero sana mali ang iniisip niya na siya ang hinahanap ni Liam. Hindi niya rin kasi alam ang gagawin kung mag-uusap man sila ulit na siyang bilang isang Celine. Ano bang nagawa mo? Baka mapapatawad ka rin niya. Tanging sabi naman ni Celine. Gusto ko maintindihan niya ang feelings ko. Alam ko rin na malapit ko na rin siyang makausap lalo na't siya na ang nag-handle ng company ng parents niya. Really? Anong pangalan? Baka kilala ko at matulungan kita. Talaga? Celine Desmond, kilala mo ba siya? I mean, makakausap mo ba siya para sa akin? Binitawan naman ni Celine ang hawak niyang tinidor at nginitian si Liam. Sorry pero hindi ko pa naririnig ang pangalan na yan. Don't worry. Kapag may na-encounter akong ganyang pangalan, ipapaalam ko agad sa'yo. Panigurado naman ni Celine saka tumayo na para umalis. Binigyan naman ni Liam ang cellphone number niya kay Celine, nagbabaka sakali na baka matulungan siya nito. Tinanggap na lang din ni Celine ang number ni Liam. Kilala mo bang nagdala sa'yo rito sa blind date? Gusto ko sana siyang makilala para masabi ko rin ang detalye ng date natin. Hindi ko kasi kilala kung sino ang nag-set up nito. Basta na lang ako pinapunta ng tito ko rito. Sabi ni Liam, no worries. Ako na ang bahala. Sige na, alis na ako. Sige Lena, mag-ingat ka. Sabi naman ni Liam. Ihahatid niya sana si Celine pero tumanggi si Celine lalo na't may sasakyan naman siya at ayaw na rin niyang magkaroon pa ng time na kasama si Liam. Pagdating sa kotse ni Celine ay agad niyang hinubad ang wig na suot niya dahilan para bumagsak ang mahaba niyang buhok na kulot sa dulo. Hindi niya alam na si Ma'am ang nag-set up ng date? Alam kaya ni Ma'am na si Liam ang kadate ko? Tanong ni Celine sa sarili. Kinuha niya naman ang cellphone niya at tinawagan ng mommy niya pero hindi ito sumasagot kaya pinaandar na lang niya ang kotse pauwi sa bahay nila. Hello anak! Kamusta ang date niyo?
Excited na akong magkwento ka. Bungad na sabi ni Rita na mami ni Celine nang makapasok si Celine sa sala. Alam niyo ba na si William ang makakadate ko? Bakit hindi niyo sinabi? Galit na tanong ni Celine. Teka, galit ka ba? Akala ko pa naman ay magiging masaya ka dahil nagkita ulit kayo. Hindi ba't napaka-close niyo noon at bigla na lang iyong naglaho? Hinihintay ko pa naman na magkwento ka ng detalye tungkol sa nangyari sa inyo. Dismayado namang sabi ni Rita. Napahinto naman si Celine sa sinabi ng ina. Kinalma niya naman ang sarili bago nagsalita ulit. Hindi kami nagkasundo na magpakasal dahil may mahal na siyang iba. At hindi niya rin ako nakilala dahil iniba ko ang itsura ko. Hindi ko naman inaakala na siya palang ipapaharap niyo sa akin. Ano? Kung ganun ay magsaset up ulit ako ng second date niyo. At magpaliwanag ka sa kanya. Baka magbago pa ang isip niya. Saka hindi na mas magiging pabor yun sa'yo dahil best friend mo ang aasawahin mo? Sagot ni Rita. Ma'am, huwag niyo na po kasing ipilit sa akin ng mag-asawa. Naiintindihan ko na concern kayo sa akin pero nasaksahan niyo naman ang nangyari sa akin noon. Nasaktan na ako. Kaya natatakot na akong sumugal pa ulit. Ang paghahanap ko ng mapapang asawa ay itutuon ko na lang sa anak ko. Napabuntong hininga naman si Rita. Naiintindihan kita. At kung yan talagang desisyon mo, edi sige. Hayaan ka na lang namin. Parang nabunutan naman ang tinik sa puso niya si Celine sa narinig mula sa ina. Sa wakas ay matatapos na rin ang kalbaryo niya sa kagustuhan ng mga ito na makapag-asawa siya. Mami! Sigaw ni Lester habang pababa ng hagdan. May dalawang palapag kasi ang bahay nila kung saan nasa taas ang mga kwarto na tutulugan nila. Sinalubong naman ni Celine ng yakap ang anak, saka ito kinarga at hinalikan sa pisngi. Kamusta araw mo? Hindi mo ba pinasakit ang ulo ng lolo't lola mo? May lambing na tanong ni Celine, umiling-iling naman si Lester. Good boy po ako, mami, palagi. Sabi kasi ni na lolo at lola na kapag naging good boy ako palagi, makikilala ko ng daddy ko. May ngiti sa labing sabi ni Lester. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Celine at tiningnan ng mommy at daddy niya. Ano na naman ang sinabi niyo sa bata? Masyado na niyo na namang pinapaasa. Mom, Dad. Kunot noong sabi na Celine. Bakit po, mami? Hindi po ba totoo sinasabi ni lolo at lola? Hindi ko po ba makikilala ang daddy ko? May lungkot na tanong ni Lester. Kinurot naman ni Celine ang pisngi ng anak. Wala naman ako sinasabing ganun. Ang sa akin lang ay huwag ka masyadong magpapaniwala sa lolo't lola mo. Matatanda na sila. At kung ano-ano nang sinasabi. Natatawang sabi ni Celine. Tumawa rin ng mahina si Lester. Anong matandang sinasabi mo? Malakas pa kaya ako? At batang bata pa? Sabi naman ni Roger na daddy ni Celine. Dinala naman ni Celine ang anak sa kusina at hindi pinansin ng dad niya. May nakahanda ng hapunan dahil nagluto ang mommy niya. Kumain na rin silang lahat at kaunti lang ang nakain ni Celine dahil busog na naman na siya. Wala silang kasambahay dahil nagpresenta ang mom ni Celine na ito na ang mag-aasikaso sa bahay. Matapos kumain ay tumulong si Celine kay Rita sa pagliligpit habang nakipaglaro naman ang dad niya kay Lester sa sala. Sobrang haba na ng panahon na binigay namin sa'yo. Wala ka ba talagang balak sabihin sa amin ng daddy mo kung sino ang totoong ama ni Lester? Biglang tanong ni Rita. Alam kong karapatan ng anak ko na makilala ang tunay niyang ama. Kaya hayaan niyo. Ako na ang magmumroblema niyan. Sabi naman ni Celine. Nag-aalala lang naman ako. Alam mo naman kung gaano namin kamahal ang apo namin lalo na ikaw. Alam ko naman na malaki na o malaki ka na pero masisisi mo ba kami kung bata pa ang turing namin sa'yo lalo na't nag-iisa ka lang naman naming anak? Oo na ma'am. Gets ko rin po kayo. Nagpatuloy si Celine sa paghuhugas at hindi na rin umimik si Rita. Matapos ang gawain sa kusina ay nagdesisyon na rin sila na matulog na. Katabi naman ni Celine palagi ang anak na matulog at mula isinilang ito ay hindi ito kailanman nahiwalay sa kanya sa pagtulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Celine, inasikaso niyang anak at sinabayan nito sa agahan bago pumasok sa trabaho. Pagdating ni Celine sa opisina niya ay pumasok naman si Sarah. Nakakapasok si Sarah palagi sa opisina ni Celine dahil pinagkakatiwalaan siya nito bilang sekretary. Ma'am, may nagpapa-appoint po ng meeting sa inyo. William Hernandez ang full name at sinabi na kaibigan niyo po siya. Sabi ni Sarah nang malapitan si Celine. Busy ako, Sarah.
Tsaka wag mong hahayaan na makalapit sa akin ng taong yan. Sabi naman ni Celine habang binabasa ang papers sa desk niya. Napahinto naman siya nang may inilagay na bouquet ng sunflowers si Sarah sa gilid ng desk niya. Pinapabigay niya po yan at may kasama rin ng chocolates. Kulang na lang po ay lumuhod siya sa kanina sa akin sa baba dahil gusto niya talaga kayong makausap. Dagdag ni Sarah. Tiningnan naman ni Celine si Sarah. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Alisin mo yung pinabigay niya. Itapon mo yan o kaya ay sa'yo na lang. Sabihin mo siya na ayaw kong makitang pagmumukha niya. At mas lalo naman na ayaw ko siyang makausap. Tantanan niya na ako. Kung ayaw niya ipapapulis ko siya. Sabihin mo sa kanya mga sinabi ko. Sige na, alis na. Tumango na lang si Sarah sa kakinuha ang sunflower at lumabas na sa opisina ni Celine. Sinunod niya naman ang sinabi ni Celine na siyang nagpadismaya ng husto kay Liam. Anong oras ang out ni Celine? Tanong ni Liam kay Sarah. Pasensya na po Mr. Hernandez pero hindi po kasi magkaparehas ang oras ng out ni ma'am. Kaya hindi ko po masasabi exact time. Pagpapasensya naman ni Sarah. Sige po, babalik na ako sa trabaho dahil marami pa po akong gagawin. Pagpapaalam naman ni Sarah. Wala namang nagawa si Liam, kundi ang umalis na lang din dahil alam niya na kapag ayaw ni Celine ay ayaw talaga nito. Wala nang iba pang pagpipilian si Liam kundi gawin ang bagay na alam niya na mas lalong ikakagalit ni Celine pero ito lang din naman ang paraan para makausap niya ng sigurado si Celine. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa uwian na naman. Matapos mailigpit ang mga papeles sa desk ay lumabas na rin si Celine sa opisina niya. Pinaalalahanan niya rin ng empleyado na huwag masyadong magpagod. May mga empleyado kasi sa Celine na gabi ang duty at may iba na umaga naman. Madalas din na may mag-overtime. At may extra talaga itong sweldo. Tinungo ni Celine ang parking lot para kunin ang kotse. At umuwi na rin. Magdidilim na rin dahil mukhang uulan pagdating niya sa bahay ay napakunot naman ang noon niya ng mapansin na kotse na nakaparada sa harap ng gate ng bahay kaya bumaba siya sa kotse. Paglapit niya ay sakto namang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang driver. Liam? Anong ginagawa mo rito? Gulat na sambit ni Celine. Ayaw mo akong kausapin sa opisina mo. Kaya wala akong choice kundi ang pumunta dito sa inyo. Gusto lang naman kitang kausap, Celine. Huwag mo naman akong iwasan habang buhay. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Seryosong sabi ni Liam. Napatingin naman si Celine sa bahay nila. Wala siyang balak na papasukin si Liam sa loob dahil baka makita nito si Lester. Anong sasabihin mo? Sabihin mo lang ngayon dito. May 5 minuto ka. Dito talaga? Di mo man lang ba ako papapasukin sa inyo muna? At para saan pa? Wala akong time na makipagkwentuhan sa'yo, Liam. Marami akong ginagawa at iba na ang buhay ko noon. Sa buhay ko ngayon. Kung trip mo mang istorbo ng buhay ng iba, huwag ako. Sa iba na lang. Tatalikod na sana si Celine para umalis nang hawakan ni Liam ang kamay niya. I'm sorry, okay? Gusto ko humingi ng tawad sa'yo at bumawi sa nagawa ko. Hindi ko naman talaga masama ang intensyon ko noon sa'yo eh. Sumali lang ako sa pustahan dahil ayaw ko nang mapahama ka sa kanila. At mas mabuti na sa akin na lang nun, lalo na't may gusto naman ako sa'yo noon. Paliwanag ni Liam. Bigla namang bumalik kay Celine ang mga alaala niya noon. Ang sakit na matagal na niyang kinalimutan at binaon ay muli na naman niyang naramdaman. 5 years ago, may nanliligaw kay Celine. Akala niya ay matino itong lalaki dahil napakabait nito sa kanya pero nalaman niya na nakipagpustahan nito na makukuha nito ang virginity niya at nakisali. Paroon ang pinagkakatiwalaan niya na best friend niya. Huli na rin niya nang malaman iyon dahil may nangyari na sa kanila ni Liam at doon nga siya nabuntis. Sobrang rare ng pagbubuntis ni Celine dahil hindi lahat ng babae ay nabubuntis agad kapag unang beses itong nakipagtalik. Lumayo si Celine kay Liam at sa ibang bansa nanganak. Hindi siya nagpakita at nagtago ng husto kay Liam. Inaasahan na rin niya na magtatagpo sila ulit ni Liam. Kilala niya ang ugali nito. Kahit at pang paliwanag na sabihin mo, hindi na yun magbabago pa ang nangyari. May diin na sabi ni Celine. Alam ko, kaya nga nandito ako, di ba? Papatunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinabi ko at babawi ako. Hindi ko kinaya noon na lumayo ka, kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataon pa. Pagmamakaawang sabi ni Liam.
Magsasalita na sana si Celine nang bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo naman si Celine papunta sa gate ng bahay nila at binuksan iyon saka pumasok. Nakasunod naman si Liam. Sa kanya na hindi niya napansin dahil tuloy-tuloy lang siya sa pagpasok hanggang sa sala. Bakit ka pumasok? Umalis ka na, Liam! Pagtataboy ni Celine. Hayaan mo muna ako magpatila ng ulan dito. Alis din naman ako. Sabi naman ni Liam. Magsasalita na sana si Celine nang makarinig ng pagtawag ng anak mula sa hagdan. Mami, nakauwi ka na. Sigaw ni Lester, saka mabilis na tumakbo papunta kay Celine. Sinalubong muli ni Celine ang yakap ang anak at kinarga ito saka hinalikan sa pisngi. Mami, anak mo? Kunot noong tanong ni Liam. Sino po siya, Mami? Inosente namang tanong ni Lester. Nag-asawa ka na? Tanong ulit ni Liam. Nalilito naman si Celine kung sino ang unang sasagutin sa dalawa. Binaba niya ang anak. Puntahan mo muna si Lola. Mag-uusap lang kami ng bisita ko. Nakangiting sabi ni Celine sa anak. Tumango naman si Lester saka naglakad papunta sa may kusina. Anak ko nga siya. Anong pakialam mo? Umalis ka na nga rito. Pagtataboy ni Celine saka hinila si Liam palabas. Teka lang. Di mo pa sinasagot ang tanong ko. May asawa ka na ba? Sino ang mga anak mo? May karapatan naman ako malaman yun dahil magkaibigan tayo. Napahinto naman si Celine saka dumistansya kay Liam. Wala akong asawa. Single mom ako. Happy? Tsaka, bakit ko naman idedetalye sa iyong lahat? Kaibigan? Matagal na tayong hindi magkaibigan kaya tantanan mo na ako, Liam. Sige, alis ako pero sabihin mo muna kung sino ang mga anak mo. Anong pangalan niya? Naghiwalay ba kayo? Bakit? Wala namang choice si Celine kundi ang magsinungaling dahil hindi siya titigilan ni Liam. Cedric ang pangalan niya. At labas ka na sa paghihiwalay namin. Alis na. Bilis! Anak, si Liam ba yung bisigta mo? Nagkasundo na ba kayo at nag-usap? Akala ko hindi talaga aamin sa kaniyang pagpapanggap mo sa blind date niyo. Bigla namang sabi ni Rita na kalalabas lang sa kusina. Napapikit naman si Celine dahil sa sinabi ng mommy niya. Muntik na siyang matumba dahil sa wala sa timing nitong pagsasalita. Anong blind date? Tsaka pagpapanggap? Nagugulo ang tanong ni Liam. Unti-unti rin namang nag-process sa utak niya ang sinabi ni Rita at nagets din niya. Ikaw si Lena? Kaya pala parang pamilyar ka sa akin. Lalo na ang boses mo. Gulat na sabi ni Liam. Minulat ni Celine ng mata at parang nawala na siya ng gana na mabuhay dahil sa mga tao sa paligid niya. Wala na. Nabuking na siya. Kahit naman gano'n ay wala rin naman na siyang pakialam. Mas may benefit din siya kung magagalit si Liam sa kanya dahil lalayo ito. Oo. Ako nga si Lena. Mali ka ba na ikaw makakaharap ko? Ano naman ang pakialam mo dun? Tapos na yun, kaya kalimutan mo na. Pinilit naman na itulak ni Celine si Liam palabas hanggang sa tuluyan niya na rin itong napalabas. Mahina na rin ang ulan sa labas kaya tuluyan na lang din na umalis si Liam. Babalik ako, Celine. Sabi ni Liam bago naglakad papunta sa kotse niya. Huwag ka nang bumalik! Wala ka nang babalikan pa sa akin! Sigaw pa ng babae saka isinara ang gate ng bahay nila. Bumalik sa loob si Celine. Magtatanong na sana ang mom niya nang unahan niya itong magsalita. Huwag mo na ngayon, ma'am. Marami akong iniisip at ayaw kong dumagdag pa si Liam ngayon. Matagal nang nasira ang pagkakaibigan namin at ayaw kong magkwento tungkol dun. Sabi ni Celine, saka tinungo ang kusina kung nasaan ang anak na naghihintay sa kanila dahil sabay na silang kakain ng hapunan. Pumasok naman sa kusina ang dad at mom ni Celine kaya kumain na rin sila. Wala na rin namang narinig pa na salita si Celine mula sa mommy niya. Mami, kaibigan niyo po ba yung lalaki na pumunta dito kanina? Tanong ni Lester habang inaayos ni Celine ang kumot. Kakilala lang anak. Bakit mo naman naitanong? Pabalik naman na tanong na Celine. Nakita ko po kasi ang mga mata niya nakakulay nung sa akin. Sagot naman ni Lester. Hindi naman agad nakapagsalita si Celine. Ganun talaga anak. May mga tao na magkakaparehas ng kulay ng mata. Pumwesto naman ang higa si Celine sa tabi ni Lester. May tanong ako anak. Ano ang gagawin mo kapag nakilala mo na ang daddy mo? Bulong na tanong na Celine sa anak. Wala po, Mami. Kung mabait siya, ay magiging mabait din ako sa kanya.
Pwede ako makipaglaro sa kanya kapag papayag po kayo. Sisiguraduhin ko rin na mas love ko kayo kaysa sa kanya. Sagot naman ni Lester. Napangiti naman si Celine. Gusto mo na ba siyang makilala? Hindi ko po alam, Mami. Gusto ko na makilala yung daddy ko pero kung ikakalungkot niyo naman yun, wag na lang. Gusto ko kasi na maging daddy yung tao na magpapasaya sa inyo at hindi kayo sasaktan. Hinimas naman ni Celine ang buhok ng anak. Salamat sa pag-iintindi mo sa nararamdaman ko, anak. Pero magiging masaya ako kapag nakita ko na masaya ka. Hindi niyo po kailangan magsinungaling, Mami. Nararamdaman ko naman po kasi ang malungkot kayo, hindi. Tatandaan ko yan, anak. Magiging honest na talaga ako sa'yo mula ngayon, okay? Tumango naman si Lester. Hinalikan ni Celine sa noo ang anak at kinantahan nito para makatulog. Ilang sandali lang ay nakatulog na rin si Lester, kaya pinikit na rin ni Celine ang mga mata para matulog na rin. Lumipas ang isang linggo, naging peaceful ang buhay ni Celine lalo na't hindi na muling nagpakita o nangulit si Liam sa kanya. Hindi niya alam kung ano nangyari. Ang mahalaga lang sa kanya ay masaya siya na hindi ito makita. Ma'am, may binigay po na invitation para sa inyo. Required daw po na sumali kayo dahil bawat kilalang company ay dapat ay naroon sa event. Isasend ko na lang po ba ang buong detalye or sasabihin ko na lang po ngayon? Tanong ni Sarah. Kinuha naman ni Celine ang inabot na invitation card ni Sarah at tiningnan niyon. Grand Ball? At special guest ang kumpanya? Teka, hindi naman ako nag-approve na sasali ako sa event na to Pagtataka ni Celine. Nakarinig naman ng tunog ng cellphone niya si Celine kaya sinagot niya iyon. Hello anak, natanggap mo ba ang invitation card? Kami ng dad mo ang pumirma dyan para makasali ang company. Don't worry, sigurado naman ako magiging worth it yan lalo na't kilalang kilala mo ang mga nag-organize ng party. Excited na sabi ni Rita sa kabilang linya. Sino? Tanong naman nila Celine. Si Liam! Sana magkasundo kayo ulit anak. Gusto ko talaga niyang makausap at magkaintindihan ulit kayo. Pagbigyan mo muna siya. Pakinggan mo muna ang side niya lalo na't kilala naman namin siya. Alam naming mabait na tao si Liam. Kung may misunderstanding kayo, subukan niyong ayusin. Hindi na kayo mga bata. Hindi ba't nag-usap na tayo, ma'am? Hayaan niyo na ako magdesisyon para sa sarili ko. Hinahayaan naman kita. Advice lang tong sinasabi ko. Tsaka ang desisyon na ginawa namin ng dad mo ay para sa kumpanya. Sige na, at alam kong marami ka pang ginagawa. See you later. Hindi na nakapagsalita pa si Celine nang ibaba ng mommy niya ang tawag. Napabuntong hininga naman si Celine saka tiningnan si Sarah. Sabihin mo ang detalye ng event. Bukas po ng gabi gaganapin ang Grand Ball sa Helia 5-star Hotel. Magsisimula ang event ng alas 6 ng gabi. May pinadala namang list ang mga dadalo. Kailangan na fit ang suitin sa event at wala namang color na theme kaya kahit anong kulay pwede. Nasa card naman ang magiging flow ng event. Pagdedetalye ni Sarah. Okay, yun lang ba? Tanong na Celine. Yes ma'am. Tatawagan ko na po ba ang personal stylist po ninyo? Sige, pakisabi na imimit ko siya ngayong araw. Sabihan mo na lang sa akin kung anong time siya pwedeng makipagkita. Padiretsuhin mo na lang dito sa opisina ko. Utos ni Celine. Sige po ma'am, babalikan ko na lang po kayo for update. May ngiti namang sabi ni Sarah saka nagpaalam na at umalis sa opisina ni Celine. Matapos ang ilang sandali ay may kinuha naman si Celine sa drawer niya sa office desk. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Hello? Let's talk. Ite-text ko kung saan tayo magkikita. Sabi naman ni Celine sa pinatayang tawag. Tinext niya naman ang address na malapit sa restaurant ng kumpanya. At mamaya paglabas niya, sila magkikita. Si Liam ang tinawagan niya. Nagpatuloy na rin si Celine sa gagawin niya hanggang sa dumating din ang list o ang stylist niya. Nag-usap lang sila ng mga detalye tungkol sa susuotin ni Celine sa Grand Ball. May mga nakahanda na namang mga damit si Celine for important events kaya kaunting pag-aayos lang ang kailangan. Matapos ang pag-uusap ay umalis din ang stylist para maasikaso agad ang outfit ni Celine. Lumipas ang oras ng uwian kaya umuwi na rin si Celine. Pinagbili na naman niya na gagawin ni Sarah at ng ibang empleyado dahil hindi siya papasok bukas. Magbabanding sila ng anak dahil aalis siya sa gabi at baka matagalan siyang makauwi. Tinawagan muna ni Celine ang mom niya na malilate siya nag-uwi dahil may aasikasuhin pa siya. Sinabihan niya ang mga ito na kumain na lang nang wala siya dahil baka sa pupuntahan na lang niya siya kakain. Hindi naman siya nagsabi ng kung ano ang aasikasuhin at saan pupunta dahil baka kung ano na naman ang
masabi ng mommy niya. Pagdating ni Celine sa restaurant ay nakita niya naman na naghihintay doon si Liam. Gusto mo bang umorder muna? Tanong ni Liam nang makaupo si Celine. Hindi naman tumanggi si Celine at agad na nagtawag ng waiter para umorder. Matapos umorder ay hinarap ni Celine si Liam. Diretsuhin mo nga ako, Liam. Ano ba talagang pakay mo sa akin? At ayaw mo talaga akong tantanan? Tanong ni Celine. Sumeryoso naman ang ekspresyon sa mukha ni Liam at tinitigan si Celine sa mata. Gusto kita. Di. Igit pa sa gusto ang nararamdaman ko. At gusto ko rin na malinawan ang sarili ko. Dahil kung pagmamahal man tong nararamdaman ko, gusto kong makuha rin ang pagmamahal mo. Sisipagan kong makukuha ulit ang loob mo. Seryoso naman na sabi ni Liam. Liam, ang haba na ng panahon na lumipas. Marami nang nagbago at nawala ka na sa buhay ko. Hindi mo ba nakikita? May anak na ako, hindi ba? At hindi ko kailangan ng isa na namang responsibilidad. Di mo naman kailangan na maging responsibilidad ako. Ako ang gagawa dun sa'yo. At wala akong pakialam kung may anak ka na. Hindi kita huhusgahan dun dahil mahal kita at kilala kita. Kahit may nagbago na sa'yo, alam kong mas marami pa rin akong alam sa'yo. Dumating ang order nila at nagsimula na namang kumain si Celine dahil nagagutom na siya. Binigyan mo ko ng trauma noon. Dahil na itinuring kitang best friend. Hindi pa rin madali sa akin ang kalimutan ng ginawa mo. Pabulong na sabi ni Celine. Alam ko, Celine. Sobrang nagsisisi at nagdusa ako sa ginawa kong yun. Gusto kong bumawi sa'yo. Hindi naman makabuelo si Celine na sigawan at pagsalitaan ng masama si Liam dahil hindi nito alam ang tungkol kay Lester kaya sa pagkain na lang itinuon ni Celine ng lahat. Sunod-sunod ang subo na ginawa niya. Siniguro naman niya na hindi siya mabibilaukan. Hayaan kita sa gusto mong gawin. Pero sa oras na magkamali ka, tantanan mo na ako. Mabilis naman na tumango si Liam. Nag-usap lang sila saglit at nagpaalam na rin si Celine na umuwi na. Gusto niyang hayaan si Liam sa gusto nitong gawin dahil may gusto siyang siguraduhin sa sarili niya. Nais niyang siguraduhin na wala talaga siyang interes kay Liam at kung mayroon man, saka na lang niya iisipin ang gagawin. Kinabukasan maagang nagising si Celine para asikasuhin ang anak. Hindi siya papasok kaya mahabang oras niya na makasama ang anak. Aalis naman ang mga magulang niya dahil may date daw ang mga ito kaya hinayaan na lang din ni Celine. Matapos ang agahan ay nakipaglaro si Celine sa anak sa sala. Nakarinig siya ng pagtunog ng doorbell sa gate kaya iniwan niya muna ang anak para tingnan kung sino iyon. Liam? Gulat na sambit ni Celine nang makita si Liam sa labas ng gate. Pwede bang pumasok? Tanong ni Liam. Wala namang choice si Celine kundi ang pagbuksan ng gate si Liam. Mas nagulat naman siya nang makita na may dala itong bulaklak, pagkain at laruan. Ano yung dala mo? Bakit may mga ganyan ka? Pagtatakang tanong ni Celine. Para sa itong flowers. Tsaka diba sabi mo, nahahayaan mo ako sa gagawin ko. Basta't hindi lang makakasama sa'yo. Napatingin naman sa Celine sa inabot na bouquet of flowers ni Liam. Nagdadalawang isip siya na tanggapin niyon pero sa huli ay kinuha na lang din niya. Salamat. Bulong ni Celine. Ngumiti naman si Liam saka nagpatuloy na sa pagpasok sa loob ng bahay ni na Celine. Nasaan ba si na tito at tita? Tanong ni Liam nang makapasok. Nakasunod naman sa kaniya si Celine. Umalis, mamaya pa sila uwi. Kami lang ng anak ko nandito. Sagot naman ni Celine sa kanilapitan ng anak sa may sofa. Sumunod naman sa kaniya si Liam. Lumapit si Liam kay Lester at ibinigay ang mga laruan na dala niya. Di ko alam kung magugustuhan mo ba ang mga laruan na dala ko pero sana maging magkaibigan tayo. Anong pangalan mo? Tanong ni Liam. Lester po. Sagot naman ni Lester. Wala talaga sa plano ni Celine ang pagharapin ng dalawa pero sinakikita niya ngayon ay parang nakaramdam siya ng kirot sa puso niya dahil nasa harap na ng anak niya ang totoo nitong ama pero hindi niya magawang ipakilala. Wala pang lakas ng loob si Celine na sabihin ng totoo sa mga ito at mas wala rin naman siyang balak na itago ang katotohanan dahil malalaman at malalaman din ng mga ito ang totoo kahit anong tago pa ang gawin niya. Sa ngayon ay hahayaan na lang niya na muna na magkasundo ang dalawa at titingnan kung saan papunta ang lahat ng mangyayari. Pwede ba kaming maglaro? Tanong ni Liam kay Celine. Ngumiti naman ang tipid sa Celine saka tumango. Kaibigan ko siya anak, kaya wag kang mahiya sa kanya.
Kahit nasa pakid mo siya ay ayos lang sa akin yun. Sabi naman ni Celine sa anak. Grabe ka naman sa akin. Sapak talaga. Angal naman ni Liam. Tumawa naman si Lester kaya kiniliti siya ni Liam na mas lalong nagpatawa rito. Snacks ba yung dala mo? Ihahanda ko na para may makakain kayo rito. Sabi ni Celine. Saka tumayo at kinuha ang pagkain. Tinungo niya ang kusina para mailagay sa maayos na lagayan ang pagkain. Pagbalik ni Celine, sa sala ay nadatnan naman niya na nag-e-enjoy si Lester sa paglalaro kay Liam. Masaya si Celine sa nakikita niya pero hindi niya na pa rin maiwasan nakabahan dahil hindi niya alam kung anong gagawin ni Liam kapag nalaman nito na anak nito si Lester. Lumapit si Celine sa dalawa at nilagay ang pagkain sa mesa. Hindi na rin muna nag-isip pa si Celine at nakisali na lang sa laro ng dalawa. Lumipas ang ilang oras at napagpasyahan ni Celine na magluto na ng tanghalian. Ako na magluluto tapos mag-swimming tayo sa pool. Pagpresenta ni Liam. Gusto ko po yun. Excited naman na sabi ni Lester. May pool ang likuran ng bahay nila Celine at alam iyon ni Liam dahil madalas siya sa bahay nila noon. Mami, pwede po ba akong tumulong mag-prepare ng lunch? Tanong ni Lester sa ina. O naman basta't mag-iingat lang para hindi madisgrasya. May ngiting sabi ni Celine. Naghihay naman ang anak at sinabayan si Liam sa kusina. Napabuntong hininga naman si Celine nang maiwan mag-isa sa sala. Niligpit niya ang mga laruan at pagkatapos ay sinilip naman ang pool kung malinis ba ang liguan. Nang masiguro na maayos ang lahat ay tinungo naman ni Celine ang kusina. Nadatna niya naman na masaya ang dalawa na nagluluto lalo na ang anak na nag-e-enjoy habang karga ni Liam at may hinahalo sa kaldero. Naihanda ako ng pool. Huwag lang tayong masyadong mababa dahil baka lamigin tayo. Sabi ni Celine saka kumuha ng juice sa refrigerator. Binaba naman ni Liam si Lester sa upuan. O nga pala, may party po mamaya. Kailangan kong agahan sa venue para ma-check ang lahat dahil malilate daw si Tito. Sabi naman ni Liam. Maga pa naman. May 1 hanggang 3 oras ka pa. Oo nga, tsaka excited na nga rin pala si Tito na makita ka ulit. Sinasabi ko lang dahil baka magulat ka kapag kinulit ka niya ng gusto mamaya. Kilala ko naman si Tito Jake, kaya ayos lang. Nagpatuloy sa pagluluto si Liam habang nakatingin lang si Celine sa kanya. Lumaking walang magulang si Liam dahil namatay ang mom nito sa panganganak sa kanya at ang dad naman nito ay namatay sa sakit. Tanging ang Tito Jake na lang ang kasama nito sa buhay na walang asawa at nasa mga 40s na. Matapos magluto at kumain na rin silang tatlo. Pagkatapos ay naghanda na rin sa pagligo sa pool. Hindi na naman kailangang pahiramin ni Celine ng damit si Liam dahil may dala itong damit. Nakahanda na talaga. Sandali lang sila nag-swimming dahil marami pang aasikasuhin si Liam. Nag-enjoy po ko ng gusto. Pwede po ba kayong bumalik dito at makipaglaro ulit sa akin? Tanong ni Lester. Oo naman, babalik ako kapag may vacant ako, okay? Nag-enjoy din naman ako ng gusto. Sige, alis na ako. Magkita na lang tayo mamaya, Celine. May ngiting sabi ni Liam. Sige, ingat. Tanging sabi naman ni Celine at tuluyan na rin na umalis si Liam. Sakto namang umuwi na ang mga magulang ni Celine at dumating din ang makeup artist niya kasama ang stylist niya kaya naghanda na rin siya. Matapos ang pag-aayos ay tiningnan naman ni Celine ang sarili sa salamin. Maganda pa rin siya at hindi mahahalata na inilawal niya ang anak niya dahil bumalik sa dating sexy ang katawan niya. Matapos matingnan ang sarili sa salamin ay nagpasalamat si Celine sa nag-aayos sa kanya. Matapos makapagpaalam ng maayos sa anak at mga magulang ay dumating naman si Sarah na isasama niya sa event. Ito na rin ang nagpresenta na magmaneho na hindi naman niya tinanggihan. Ikaw na ang bahalang mag-note ng mga importanteng detalye ng event. Napag-usapan na rin naman natin ang mga dapat at hindi mo dapat gawin kapag mag-approach sa'yo. Gamitin mo palagi ang pangalan ko sa pag-uusap mo sa iba at idetalye mo na lang ang mga napag-usapan ninyo. Sabi ni Celine na nasa backseat ng kotseng nakaupo. Yes ma'am, sabi naman ni Sarah. The most important thing is don't rush yourself too much. Siguraduhin mo rin na mag-enjoy ka sa event. Dagdag na Celine. Tumango naman si Sarah. Pagdating sa event ay sinalubong naman sila ni Liam sa labas. Binuksan ni Liam ang pinto ng kotse ni Celine kaya lumabas na rin si Celine. Shall we? Tanong ni Liam sa kainilahad ang kamay niya kay Celine. Tinanggap din naman niya iyon. You always look beautiful.
Bulong ni Liam sa tenga ni Celine, dahilan para mag-init bigla ang pisngi ni Celine. Isinawalang bahala din naman yon ni Celine at pinukus ang atensyon sa paligid. Marami ang taong bigati na dumalo at marami rin ang bumati sa kanya. Sa kanila ni Liam. Kilala kasi talaga ang kumpanya nilang dalawa at mas nakilala pa ito dahil alam ng lahat na matalik na magkaibigan sila hanggang ngayon. Pagpasok sa malawak na function hall ng hotel, ang napakaganda ng paligid. Mula sa bongga na dekorasyon hanggang sa pagkain sa food corner. Ang bogo naman yata ng event na to, biglang sabi ni Celine. Oo nga eh. I did my best not to disappoint my sponsors. Sabi naman ni Liam. Talaga? Akala ko pa naman galing talaga sa bulsa mo to lahat. Di ah. Hindi lang naman ako nakaisip na gawin ng event na to. Tumango-tango naman si Celine at nagsimula na naman silang lapitan ng ibang business person na gusto silang makilala at makipag-usap tungkol sa business. Celine, darling. Long time no see. Kumusta ka na? Ang ganda-ganda mo pa rin. Mangitig sabi ng tito ni Liam na si Jake. Hello tito, masaya ako makita kayo ulit. Mas lalo rin kayong bumabata. Mangiti namang sabi ni Celine. Naku, ikaw talaga. Gusto ko sana makipagkwentuhan ng matagal pero sa susunod na lang dahil marami kasi akong asikasuhin dito. Tatawagan kita. Ang dami mong dapat na ikwento sa akin. Sige po tito, kahit kailan nyo gusto. Game ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Sige, alis na muna ako ha. Please enjoy the party. Magtatampo talaga ako kung uuwi ka nang hindi nag-enjoy. I will po tito, don't worry. Sabi ni Celine. Kumaway naman si Jake nang makalayo ito at in-entertain na ang ibang bisita. Matapos ang ilang sandali ay nagsimula na rin ang maikling program. Mas highlight kasi ang pakikipag-socialize sa iba for more opportunities sa lahat ng negosyante. Pwede ka kasing makahanap ng partnerships o kaya projects sa mga tao sa event o kaya sponsors. Malaking tulong na ito sa negosyo kapag nagkataon. Nasa isang table si Celine. Nakaupo habang kumakain. Wala siyang kasama at hindi na rin siya o hindi na rin niya mahagilap si Liam dahil kung saan-saan na ito nagpupunta. Wala rin naman siyang pakialam dahil nagugutom siya kaya kumakain siya ngayon. Celine, ikaw nga yan. Long time no see. May malaking ngiti sa labi ng isang lalaki na kilalang kilala ni Celine. Sumimangot naman si Celine na tinaasan ng kilay ang bumati sa kanya. Ano na namang pakay mo? Ang lakas ng lobong lumapit sa akin, Eric. Pagsusungit ni Celine. Wow, relax Celine. Hindi naman ako lumapit para makipag-away. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nagawa ko noon. Patawarin mo naman sana ako dahil nangyari na naman ang nangyari. At tapos na yon. Tsaka hindi ko naman naituloy yung bala ko dahil si Liam ang tumuloy. Pangising-ngising sabi ni Eric saka umupo sa kaharap na upuan ni Celine. Tigil-tigilan mo ko, Eric. At baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Wala pa naman ako pakialam kung marami ang makakakita kung bubugbugin kita. Pagbabanta ni Celine. Si Eric kasi ang punot dulo ng nangyari sa kanila noon ni Liam 5 years ago. Si Eric ang maniligaw niya na pinagpustahan siya at sobrang galit na galit siya rito. Mabuti na lang at humupa na ang galit niya rito dahil dumating naman sa buhay niya ang anak na si Lester. Kahit ganoon ay naiinis pa rin siya. Ngayong nakita ang pagmumukha nito sa harap niya. Sorry na nga. Pasensya na. Mukhang favor din naman para kay Liam. Yung ginawa ko dahil after nun nalaman ko na patay pala siya sa'yo. Kayo bang nagkatuluyan ngayon? Don't tell me. Na friendzone siya. Nako, kawawang nilalang. Patawa-tawang sabi ni Eric. Aalis ka sa harap ko at magkakaladkad kita sa security at mapapahiya ka rito. Seryosong tanong ni Celine. Itinaas naman ni Eric ang dalawang kamay bilang pagsuko, saka tumayo. Chill lang Celine. Sana hindi ka naging bitter sa nangyari 5 years ago. Sigurado naman ako mabait na tao si Liam kaya sana pakinggan mo ang mga feelings niya. Nakangiting sabi ni Eric bago tumalikod at umalis na. Hindi naman sigurado si Celine kung seryoso ba ang huling sinabi ni Eric o pinagtitripan na naman siya nito. Pinagpatuloy na lang ni Celine ang pagkain niya hanggang sa nabusog siya at nakita ang papalapit na si Liam. Did you enjoy the food? Tanong ni Liam. Oo, hindi mo naman sinabi na nandito pala si Eric. Munti ko na tuloy siyang mabugbog kanina. Sabi naman ni Celine. Nag-usap kayo? Wala naman siguro siyang ginawa o sinabing masama, di ba? Nagbago na siya at witness ako dun. Hindi naman sumagot si Celine. Malay niya ba kung nagbago na ba talaga ito? Para sa kanya ay naiinis pa rin talaga siya kay Eric at hindi pa niya ito basta-basta makakausap ng tuloy-tuloy. Huwag na nga natin pag-usapan yun.
Hanapin ko na muna si Sarah. Hindi na hinintay ni Celine na magsalita si Liam at naglakad na siya papalayo rito. Iniisip niya ang sinabi ni Eric sa kanya. Bitter? Hindi siya bitter. Sadyang galit lang siya at naiinis dahil sa nangyari sa kanya. Sa mga pagdudusa na naranasan niya na walang kaalam-alam si Liam. Well, paano nga ba naman ito malalaman hindi naman sinabi ni Celine kay Liam ang lahat? Kasalanan ba niya? Siguro pero hindi. Tanggap ni Celine sa sarili niya na kasalanan niya rin ang nangyari sa kanya noon. Hinanap ng mata niya si Sarah at nakita din naman niya ito. Kinausap niya lang saglit at kinumusta si Sarah. Nakikita niya namang nag-enjoy ito kaya hinayaan na rin niya ito. Nagpatuloy lang sa event ng ilang oras at hanggang sa sumapit na ang alas 12 na gabi at natapos na din. Kanya-kanya na rin ang uwian ng iba samantalang may iba naman nasa hotel na natulog kasama naroon si Sarah. Kailangan na umuwi ni Celine dahil kahit na tulog na ang anak niya, sa mga oras na ito ay kailangan niya pa rin itong tabihan para pagising nito ay siya ang una nitong makikita. Ihatid na kita. Offer ni Liam. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi na ako bata. Marami ka pang asikasuin dito. Sige na, alis na ako. Hindi naman tuluyang nakahakbang si Celine nang hawakan ni Liam ang kamay niya. Tinignan niya si Liam. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Liam. Ngumiti naman si Celine saka tumango. Nag-enjoy ako. Salamat Liam. Sabi ni Celine. Ngumiti naman si Liam pabalik sa kabinitawan ng kamay ni Celine. Ingat ka. Paalala ni Liam at tuluyan na rin na umalis si Celine. Malapit na sa bahay nila si Celine nang bumagsak ang malakas na ulan. Pagdating sa gate ng bahay ay wala namang choice si Celine kundi ang sumulong sa ulan para tuluyang makapasok sa bahay nila. Naligo rin naman siya bago nagbihis at saka tinabihan ng anak na tulog na tulog na. Mabilis din siyang nakatulog dahil sa pagod na nararamdaman. Kinaumagahan, minulat ni Celine ang mga mata at sobrang bigat ng pakiramdam niya. Mami! Umalis na naman si Lolo at Lola. Pinakain muna nila ako ng agahan. Kumain na rin po kayo dahil late na. Hindi kasi kayo ginagising ni Lola dahil napagod daw kayo. At hinayaan na lang na matulog. Sabi ni Lester na nakaupo sa gilid ng kama nila. Dahan-dahan namang umupo si Celine sa kama at ramdam na ramdam niya naman ang panghihina ng katawan. Nilalamig din siya at kung hindi siya nagkakamali ay nilaglagnat siya. Mami, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala ang tanong na Lester. Pilit namang ngumiti si Celine at tumango. Hindi na pa mauutusan si Lester dahil baka madisgrasya pa ito lalo na't hindi nito maabot ang first aid kung nasaan ang gamot para sa lagnat. Pinilit ni Celine ang sarili na umalis sa kama pero hindi talaga kaya ng katawan niya. Inabot na lang ni Celine ang cellphone na nasa may drawer sa tabi ng kama at tinawagan ang mommy niya. Hello anak, pasensya ka na at umalis na naman kami. Huwag ka munang pumasok ngayon dahil alam kong napagod ka kagabi. Bungad ni Rita sa kabilang linya. Ang bad timing naman ang pag-alis niyo, ma'am. Nilalagnat kasi ako at hindi makabangon. Hindi ba kayo pwede umuwi ng muna? Nangihina na sabi ni Celine. Ano ka mo? Nilalagnat ka? Teka, sandali, tatawag ako sa makakapag-alaga sa'yo. Huwag mo munang palapitin si Lester sa'yo at hintayin mo ang ipapadala ko na mag-aasikaso sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Celine nang patayin ng mom niya ang tawag. Humiga naman muna siya. Lumayo ka na muna sa akin ng kaunti anak. Dahil nilalagnat ako at baka lagnatin ka rin. Tinawagan ko ng lola mo at baka magpadala siya ng doktor. Pwede ba na magpa-behave ka muna at hayaan akong matulog? May lambing na sabi ni Celine sa anak. Sige po mami, hintayin ko po sa labas yung tutulong sa inyo. Sabi naman ni Lester. Ngumiti naman si Celine at dahan-dahang tumango. Sige na anak, salamat. Pabulong na sabi ni Celine saka pinikit ang mga mata para magpahinga ang isip at katawan. Puno kasi ng kabang isip niya dahil sila lang dalawa ng anak niya ang nasa bahay at ayaw niyang mapabayaan ito. Ilang sandali lang ay nakaidlip si Celine. Nagising siya dahil sa nararamdamang may pumapahid ng malamig na tuwalya sa braso niya. Minulat niya ang mata at bumungad ang mukha ni Liam na puno ng pag-aalala habang nakakunot pa ang noo. Gising na po si mami. Pabulong na sabi ni Lester na nasa kabilang side naman ng kama at nakatingin lang kay Celine. Teka sandali. Kukuha muna ako ng pagkain na mainit. Sa baba. Para makakain ka na at makainom ng gamot. Sabi naman ni Liam sa kadalidaling lumabas ng kwarto. Anong ginagawa niya rito?
Pabulong na tanong ni Celine. Siya po ang tinawagan ni Lola Mami. Nagluto siya ng pagkain at pinihisan din ako. Sagot naman ni Lester sa tanong ni Celine. Hindi naman nakapag-react sa Celine sa sinabi ng anak na binihisan siya ni Liam dahil sa nangihina pa siya. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Liam na may dalang pagkain. Inalalayan niya na makaupo si Celine at sinubuan nito. Hindi na rin umangal si Celine dahil wala pa siyang lakas na sumubo. Parang naubos ang lakas niya at sobrang init ng nararamdaman niya. Matapos maubos ang pagkain, ay pinainom naman siya ng gamot ni Liam. Akala ko ay doktor ang ipapadala ni Ma'am, sabi ni Celine. Na-disappoint ka ba? Huwag ka mag-alala. Magaling ako mag-alaga kaya siguradong gagaling ka agad ngayon. Confident naman na sabi ni Liam. Talaga po, gagaling na si Mami? Tanong naman ni Lester. Oo naman, may powers ako na makapagpapagaling. Pagyayabang ni Liam na parang pinaniniwalaan naman ng bata. Tigilan mo nga yan. Inuuto mo ng anak ko. Saway ni Celine. Tumawa naman si Liam. Halika na Lester, baba muna tayo para makakain ka na ng tanghalian. Iwan mo na natin ang mami mo para makapagpahinga ulit siya. Yaya ni Liam kay Lester. Sumunod naman ang bata sa sinabi ni Liam. Babalik kami pagkatapos namin kumain. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Kaya kung alagaan mo na si Lester ngayon. Sabi naman ni Liam kay Celine. Ngumiti naman si Celine at tumango. Paglabas ng dalawa sa kwarto ay muli namang pinikit ni Celine ang mga mata para umidlip ulit. Mas priority niya ngayon ang bumawi ng lakas at magpagaling. Nagising muli si Celine. Pinakain siya ni Liam ng prutas at pinainom ulit ng gamot. Naglalaro naman sa sulok si Lester at hindi nagiging makulit. Anong oras na ba? Tanong ni Celine. Bumubuti na ang pakiramdam niya pero wala pa siyang lakas na maglakad. Mag-alas 6 na ng hapon. Magluluto na ako at mag-ahapunan na para makakain na rin si Lester. Sabi naman ni Liam. Hindi pa ba umuwi sila, Ma'am? Masyado ka naman naming naabala. Magagabihan na daw sila umuwi. Kaya dito muna ako. Ako na magpapatulog kay Lester. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo magiging abala sa akin. Hayaan mo na muna ako na sa ginagawa ko. Hindi naman kumibo si Celine hanggang sa nagpaalam muna si Liam na magluluto na ng hapunan. Inasikaso ng maigi ni Liam si Lester hanggang sa nakatulog ito. Hanggang sa tabihan niya sa kabilang kwarto. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Tanong ni Liam kay Celine. Medyo maayos na. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sagot naman ni Celine. Actually, may gusto sana akong pabor na gustong hilingin sa'yo. Ayoko na magalit ka sa akin pero hindi kasi ako pinapatahimik ng isip ko. Anong pabor? Tanong ni Celine. Gusto ko sana magpa-DNA test kami ni Lester. Alam ko sinabi mo na hindi ko siya anak at hindi naman na sa hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto ko lang talaga makasiguro. Hindi naman agad nakapagsalita si Celine. Hindi rin siya nakaramdam ng kaba. Unti-unting pumasok sa isip niya na nagiging masama na siya kay Liam lalo na sa anak niya. Ngayong nagtanong na si Liam at gusto nitong malaman ng totoo ay wala lang pagpipilian pa si Celine. Hindi mo na kailangan gawin yon. Anak mo si Lester. Pabulong na pag-amin ni Celine. Ha? Totoo ba yan? Tumango naman si Celine at hinanda ang sarili sa sigaw ni Liam. Handa na siyang pagsabihan nito ng masasama at questionin ng lahat pero kabaliktaran ang nangyari. Mabilis siyang niyakap ng mahigpit ni Liam. Salamat sa pag-amin mo. Naniniwala ako sa'yo. Sigurado kong dami mong pinagdaanan na wala ako. Hindi kita sinisisi. At naiintindihan ko lahat-lahat. Bulong ni Liam. Hindi naman mapigilan ni Celine ang sarili at umiyak na. Humagulgol siya sa iyak. Nagdusa ako. Ang dami kong ang pinagdaanan at hindi ko na sinabi sa iyon. Dahil nagpadala ako sa galit ko. Hindi ko matanggap ang ginawa mo. At mas lalong hindi ko matanggap ang sarili ko na mapunta ako sa ganong sitwasyon. Mahal na mahal ko si Lester sa kabila ng lahat ng nangyari. Umiiyak na sabi ni Celine. Alam ko, Celine. Tana, nandito na ako. Hindi ko hayaan na magdusa ka ulit. Kasama mo na ako ngayon at mag-aalaga kay Lester. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tanggapin na lang natin ang mga nangyari at mag-focus sa kung anong meron tayo ngayon. Sabi naman ni Liam. Nagpatuloy sa pag-iyak sa Celine hanggang sa nahimasmasan din siya. Nanatili naman si Liam sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Dumating din ang mga magulang ni Celine at si Liam na nagbukas ng gate sa mga ito. Siya na rin ang tumabi kay Lester matulog hanggang sa mag-umaga na.
Naging maayos din naman ang pakiramdam ni Celine. Pinaliwanag naman niya ng maayos sa anak ang tungkol kay Liam at hindi ito nagalit sa kanya. Pareha sila ng reaksyon ni Liam. Samantalang kabaliktaran naman ang reaksyon ng mga magulang niya. Kung gaano kakalma si Lester ay gano'n naman ka-OA ang mga magulang niya nang malaman ang totoo. Hindi rin siya masisisi ang mga ito dahil saksi ang mga ito sa paghihirap niya noon. Paulit-ulit namang humingi ng tawad si Liam sa mga ito at nangakong babawi. Ano nang plano nyo? Kailangan na magpakasal na kayo. Sabi ni Rita. Nasa kwarto sila ni Celine habang ang dad ni Celine at si Liam ay magkasama nakalaro si Lester sa baba. Hindi ganun kadali yun, ma'am. Nag-usap kami ni Liam at sinabi niya na tutulungan niya akong alagaan si Lester. Yun na yun. Ibang usapan ng tungkol sa pagpapakasal. Hindi madali yun. Sabi naman ni Celine. Lahat naman sa'yo hindi madali. Ano na gagawin niyo sa sitwasyon niyo? Umamin na sa amin si Liam na gusto ka niya, anak. Hindi mo ba pakikinggan yun? Kahit ba kaunti ay wala ka ba talagang nararamdaman sa kanya? Madaling mahalin si Liam, ma'am. Pero kasalanan ko ba at masisisi niyo ba ako kung nasaktan talaga ako nun? Ayoko nang sumubok. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kaya huwag niyo akong pangunahan. Bumuntong hininga naman si Rita. Sige, malaki ka na rin naman. Ikaw nang bahalang magdesisyon kung ano sa tingin mo ang makakabuti sa'yo at sa anak mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan ng desisyon na piniin mo. Nakasuporta pa rin kami sa mga desisyon mo. Makahulugang sabi naman ni Rita sa tumalikod at lumabas ng kwarto ni Celine. Napahilamos naman si Celine ng mukha gamit ang kamay niya. Ang gulo na ng isip at puso niya. Hindi na niya alam ang gagawin at hindi siya makapagdesisyon ng malinaw. Hinayaan na muna ni Celine ang lumipas ang oras at ilang araw. Nag-iisip din siya sa sitwasyon nila ni Liam. Hindi pa niya nakakausap ng masinsinan si Liam dahil busy na busy ito sa pagbibigay ng atensyon sa anak nila. Nakikita naman ni Celine kung gaano kasaya ang anak kasama si Liam. Mami, pupunta po ba si Daddy ngayon? Dito? Bakit hindi na lang siya tumira dito para one big happy family na tayo? Tanong ni Lester habang pinapakain niya ng agahan ang anak. Parating na rin yun, anak. Tsaka kailangan na naming mag-usap ng daddy mo tungkol dyan. Ang importante ay nakakasama mo naman siya, hindi ba? Tumango naman si Lester at nagsimula na rin kumain. Pagdating ni Leah, mag-usap kayo para maliwanagan na kami lalo na ang bata sa sitwasyon nyo. Sabi ni Roger. Hayaan mo na sila. Malaki na yan. Si Lester na lang ang pagtuunan natin ng pansin. Sabi naman ni Rita. Kakausapin ko po si Liam pagdating niya dito. Tanging sabi naman ni Celine. Sabay-sabay na rin silang kumain lahat. Natapos na ang kanilang pagkain ay hindi pa rin dumadating si Liam. Tinawagan naman si Celine ni Sarah na may emergency daw sa kumpanya kaya binili na muna ni Celine ang anak sa mga magulang. Habang nagmamaneho papunta sa kumpanya ay hindi naman maiwasan ni Celine ang isang kotse na nabangga sa kotse niya. Huli na nang mailiko niya ang manobela ng kotse. Natamaan pa rin ang kotse niya patagilid. Sa lakas ng impact ay nawalan siya ng malay. Napansin naman ni Liam ang nagkakagulo ng mga tao dahil may nangyari daw na aksidente. Huminto naman muna siya para tingnan ang nangyayari at nagulat nang malaman na si Celine ang nakasakay ng isa sa kotse na nagbanggaan. Agad na sumama si Liam sa ospital at tinawagan ng mga magulang ni Celine. Sa ospital, sinabi ng doktor na marami ang sugat na natamo ni Celine pero gagaling din naman ito. Dahil sa aksidente ay nagkaroon ng shock ang katawan ni Celine kaya matagal pa ito bago magising. Kailangan i-monitor palagi ang lagay niya para masiguro na gagaling ang sugat niya lalo na't may natamo siyang malalim na sugat na natahi naman ng doktor. Mami, gumising ka na po. Makikipaglaro ka pa po sa amin ni Daddy. Umiiyak na sabi ni Lester habang nakatingin sa ina na nakapikit at nakahiga sa hospital bed. Huwag ka mag-alala, anak. Gagaling at gigising din ng mami mo. Mananatili tayo sa tabi niya hanggat sa magising siya, okay? May lambing na sabi ni Liam sa anak. Nasa sulok naman ng mga magulang na si Celine at umiiyak ang mga ito. Hindi pa tanggap ng mga ito ang nangyari sa unikaihan nila. Si Liam na rin muna ang nag-aasikaso ng gusto sa anak na si Lester dahil nakafocus naman si Rita at Roger sa pag-aasikaso kay Celine. Hinayaan din ni Liam na dad na ni Celine ang mag-asikaso tungkol sa nangyaring aksidente. Hindi siya pumagitna dahil mas may karapatan ang mga ito
Napagtuunan ng pansin si Celine dahil anak nila ito. Minsan naman ay tumutulong din si Liam at Lester sa pag-aasikaso kay Celine, lalo na't inaasikaso rin ni Rita ang kumpanya habang si Roger naman sa aksidente. Alam mo ba, Daddy? Gusto ni Mami na kumakanta ko. Sabi ni Lester. Talaga? Sige nga, kumanta ka at baka magising si mami mo sa maganda mong boses. Sabi naman ni Liam. Sinunod naman ni Lester ang sinabi ni Liam. Nababaka sakali na baka totoo ang sinasabi nito. Nagigising ang mami niya pero nang matapos siyang kumanta ay nakapikit pa rin ito. Gigising pa ba talaga si Mami? Naiiyak na tanong ni Lester. Halos 2 linggo na rin kasing hindi gumigising si Celine. Oo naman anak, malakas ang mami mo. Kaya gigising din siya. Muling pinagbasdan ni Liam ang anak na damang-dama niya ang lahat ng lungkot na nararamdaman nito. Gusto ko lang naman na makasama kayo ni Mami palagi. Ayaw ko na po na mahiwalay sa inyo. Gusto ko rin na palaging magiging happy si Mami. Ayaw ko siyang makita na nalulungkot. Pabulong na sabi ni Lester hanggang sa naiyak na ito ng tuluyan. Mas malulungkot ako. Palagi kapag nakikita kitang umiiyak. Bulong naman ni Celine saka dinahandahan, minulat ang mata. Mami! Pasigaw na sabi ni Lester at mabilis na niyakap ang ina. Hiniwalay naman ni Liam si Lester kay Celine dahil kagigising lang nito at naintindihan naman niyo ni Lester. Tumawag na rin ng doktor na si Liam para masuri si Celine at sinabi ng doktor na nasa maayos na ang kalagayan ni Celine. Masaya namang ibinalita iyon ni Liam sa mga magulang na Celine na wala sa ospital pero dali-dali naman ang mga ito na pinuntahan si Celine. Sobrang saya namin dahil sa wakas ay nagising ka na at maayos na ang kalagayan mo. Mangiting sabi ni Rita. Dahil iyon sa walang sawa niyong pag-aalaga sa akin, sabi naman ni Celine. Naayos ko na rin ang kaso tungkol sa aksidente. Nawala ng preno ang kotse na nakabangga sa'yo. Pareho kayong biktima. Gusto ko sana talagang idiin pa ang kabilang panig at kasuhan pero alam ko na hindi mo yan magugustuhan lalo na't may pamilya rin ang nakabangga mo. Mahabang sabi naman ni Roger. Hayaan mo na yun, Dad. Ayos naman ako at talagang aksidente lang nangyari. Mabuti na lang at nanatili sa tabi mo 24/7 si Liam. Kaya hindi kami nahirapan na asikasuhin ng dad mo ang dapat asikasuhin. Inalagaan din niya ang gusto ang anak ninyo. Sabi naman ni Rita, kaya napatingin naman si Celine kay Liam. Salamat, Liam. Pagpapasalamat naman ni Celine. Huwag kang magpasalamat. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Sabi naman ni Liam. Ngumiti naman si Celine. Nagpatuloy rin sa pag-aalala ni Liam kay Lester dahil nagpapagaling pa rin si Celine at hindi pa ito makakaalis ng hospital. Nakikita naman ni Celine ang pagtitiyaga at kasipagan ni Liam sa pag-aalaga nito hindi lang kay Lester kundi pati na rin sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa tuluyan na rin na gumaling si Celine at nakauwi na. Minabuti rin ni Liam na manatili muna sa tabi ng anak at wala namang angal doon si Celine. Hello Iha, I'm so happy to see you again. May ngiting sabi ni Jake papasok sa bahay ni Celine. Agad na nagtaka naman si Celine nang makita ang sunod-sunod na pagdating ng mga tao na hindi niya kilala pero may dalang mga pagkain at regalo. Mas nagtaka naman si Celine nang makitang may lechon pa. Tito Jake? Ano pong meron? Bakit ang daming pagkain at regalo? Nakakunot noong tanong ni Celine. What? Hindi po sinabi sa'yo ni Liam? Akala ko ba ay inform ka na? Mamamanhikan na si Liam sa'yo. Excited naman na sabi ni Jake. Mamamanhikan? Pag-uulit na si Celine dahil baka namali lang siya ng rinig. Tumango-tango naman si Jake. Magsasalita pa sana si Celine nang may magsalita sa likuran niya. Celine, pwede ba tayo mag-usap? Nilingon ni Celine nang nagsalita at nakita si Liam. Anong sinasabi ng tito mo? Alam ba ito ni na mama at dad? Tanong ni Celine. Hinawakan naman ni Liam ang kamay ni Celine sa hinila papunta sa may pool. Ano ba talaga nangyayari, Liam? Kakausapin pa kita tungkol sa sitwasyon natin kaya bakit may pamamanhi ka na? Tanong na naman ni Celine. Seryoso naman siyang tiningnan ni Liam sa mata. Ilang sandali lang ay bigla namang lumuhod si Liam sa harap niya na siyang kinagulat niya. Marry me. Wala nang pagdadalawang isip to. Mahal kita at mamahalin pa kita sa hinaharap. Ayoko nang umalis sa tabi niyo ni Lester. Kailangan ko kayo sa buhay ko. Seryosong sabi ni Liam
Saka nakaabot ng kamay niya kay Celine kung saan hawak-hawak niya ang isang singsing. Hindi naman nagsalita si Celine. Ang totoo niyan ay may buo na siyang desisyon sa lahat ng nangyayari. Medyo nagulat lang talaga siya sa biglaang pag-propose ni Liam ngayon. Gaya nga ng sabi niya noon sa mom niya, madali lang mahalin si Liam at kayang-kaya niya iyon. Natatakot lang siya noon na masaktan ulit pero nalinawan na siya. Kailangan ng anak niya ng mga magulang. Kailangan ni Lester ng daddy. Kailangan ni Lester ng buo at masayang pamilya. Kailangan nila si Liam sa buhay nila. Sigurado ka ba na mahal mo ko o ginagawa mo lang yan dahil nakokonsensya ka dahil sa nangyari sa atin 5 years ago? Tanong ni Celine. Kahit hindi pa nangyari yun, matagal na kitang gusto, Celine. Panigurado ko nga sa parents mo na ako ipapakasal sa'yo, sa hinaharap, at sinang-ayunan nila yun. Sagot mo na lang hinihintay ko. Kinuha naman ni Celine ang singsing sa kamay ni Liam at isinuot ito sa daliri niya. Papakasal lang kita. Pero kapag nakagawa ka na naman ng bagay na ikakasakit ng gusto, sisiguraduhin kong hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka. Taas kilay na sabi ni Celine. Masaya namang tumayo si Liam at niyakap ng mahigpit si Celine. Niyakap din ni Celine pabalik si Liam. Yay! Sigaw na Lester at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ni Celine at Liam. Kinarga naman ni Liam ang anak. Magiging one big happy family na po ba tayo? May ngiting tanong ni Celine. Oo anak, matutupad na ang hiling mo at hindi na tayo kailanman maghihiwalay sa isa't isa. Nakangiting sagot ni Liam. Nakapangiti si Celine habang pinagmamasdan ng mag-ama na masayang nag-uusap sa harap niya. Wala na siyang hinihiling pa, kundi ang mapasayang anak at mabigyan ng buong pamilya. Inisip ng maayos na Celine ang lahat at napagtanto niya na kaya niyang kalimutan at tanggapin ang lahat ng nangyari sa nakaraan para sa anak at magandang kinabukasan nila sa hinaharap. Walang kasiguraduhan yon, pero ipipilit pa rin niya nila ni Liam na magiging maganda ang kinabukasan ng pamilya nila. Natuloy rin ang pamamanhika ni Liam at masayang-masaya naman ang mga magulang ni Celine, lalo na ang tito ni Liam. Pinlano din nila ang kasalan na magaganap at dahil binuksan muli ni Celine ang puso niya, mas na-enjoy naman niya ang saya na nararamdaman kasama si Liam. Good night, Mommy. Good night, Daddy. May ngiting sabi ni Lester na nakahiga sa kama sa sarili nitong kwartong mag-isa. Good night anak. May ngiti namang sabi ni Liam. Sweet dreams. Bulong naman ni Celine. Sabay hinalikan sa noo ang anak. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto at sabay silang lumabas ni Liam. Handa ka na bang magsimula ulit kasama kami ni Lester? Tanong ni Liam kay Celine. Siyempre naman. Patagal din ako nag-isip at kahit kabaliktaran ng desisyon ko, alam ko namang ipipilit mo ang sarili mo sa akin. Kilala mo na rin ako. Ang dali lang sa'yo na suyuin ako. Sagot naman ni Celine. Ngumiti naman ang pilyo si Liam sa kahinawakan sa baywang si Celine at hinila ito papalapit sa kanya. Talaga ba? Kung ganun, handa ka na ba maulit ang nangyari sa atin 5 years ago? Sasagot na sana si Celine nang maunahan siyang halikan ni Liam sa labi. Pinakiramdaman niya ang sarili at wala siyang hinanakit o galit na nararamdaman, lalo na't ramdam na ramdam niya ang pag-iingat ng halik ni Liam. Tuluyan na rin niyang hinayaan ang sarili na malunod sa mga halik ni Liam hanggang sa pinasok nila ang kwarto niya at sinara ang pinto. Sa huli na pagtanto ni Celine na ang dali niyang masaktan pero kahit ganon ay marunong pa rin siyang tumanggap lalo na sa nangyaring 5 years ago. May kasalanan din siya at unti-unti na niyang tinatanggap ang pagkakamaling pareho nilang hindi ginusto ni Liam. Marami pa siyang dapat na maintindihan sa buhay pero mas importante sa kanya ang responsibilidad niya bilang ina sa anak. Hamunin man siya ulit ng tadhana, magdusa man siya at umiyak. Hindi niya hahayaan na masira iyon sa bagong pamilya na bubuuin nila ni Liam. Nasisiguro naman niya na magiging mabuti sa kanya si Liam lalo na sa anak nila. Natuloy ang kasalan ng dalawa. Nagsimula sila muli at binuo at palaban sa anumang pagsubok na dadating pa sa pamilya nila sa hinaharap. May mga tao na sensitibo at madaling masaktan. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay kaya huwag nating husgahan ang tao kung para sa atin ay wala lang at para sa kanila ay sobrang nakakaapekto na. Hindi natin alam ang bawat pagsubok na pinagdaanan ng isa't isa kaya matuto tayong magpakumbaba at intindihin ang bawat isa.